Sa Chongqing Lands Qinghai Province, Donglan Prefecture sa Cloudwave Sect, isang nagpanik na boses ang tumawag para sa ancestor. Sa loob ng silid, tatlong figure ang mid-discussion. Nakalinya mula sa kaliwa hanggang kanan ay tatlong inner elders ng Sun Sky Sect, Great Elder Yunling Zi ng Cloudwave Sect, at Sect Master Yun Fuzi ng Cloudwave Sect. Ang kanilang usapan ay pinutol ng maikli ng malakas na panghihimasok ng isang disciple. Ang Great Elder ay nagsnap na ang ganoong pag-uugali ay hindi nararapat, hinihingi kung ang Hangul ay hindi makakakita na nagho-host sila ng mahahalagang guests. Ang intruder ay lumabas na si Yunju, na nahulog sa kanyang mga tuhod at nauutol para sa ancestor na pakalmayin ang kanyang sarili, inaamin ang kanyang kabastusan at nagmakaawa para sa kapatawaran. Ang guest, hindi na ruffled, nagkomento na okay yun at dapat muna nilang marinig kung ano ang sobrang apurahan. Ang Great Elder, kahit na tinatanggap, sumigaw pa rin kay Yunju na kung hindi para sa awa ni Yunling Zi, itatapon siya sa labas sa araw na iyon at inutusan siya na magsalita. Si Yunju, nanginginig pa rin, ipinaliwanag na ang mga tao ng Qinghai Prefecture ay hindi na aprubahan na kumilos. Gayunpaman, dumating sa Donglan Prefecture upang magdaos ng isang competition. Pumunta siya upang makipag-usap sa kanila tanging mabugbog, at pinatay pa nila si Uncle 57 Yunlan. Pagkatapos makinig, si Yunling Zi ay nanatiling kalmado, kinilos na naintindihan niya, at pinalayas siya. Sa sandaling umalis si Yunju, ibagsak ni Yun Fuzi ang kanyang teacup. Ang kanyang galit ay kumulo. Walang sect ang nang-ahas na tapaka ng Cloudwave Sect sa daan-daang taon, lalo na sa Qinghai Province. Sa mga Sun Sky Sect guests doon mismo, ang kanyang pagsabog ay hindi maganda ang timing. Kaya sumandal si Yunling Zi upang mag-ingat sa kanya. Nahuli ang sarili, pinilit ni Yun Fuzi ang isang tawa, inaamin ang kanyang pagdulas at itinama na maliban sa Sun Sky Sect, walang nang-ahas sa ganoong bagay sa daan-daang taon, lalo na sa Qinghai Province. Tumango ang Sun Sky Sect Elder, sinasabi sa kanya na huwag sobrang mag-alala. Tulad ng para sa Qinghai Prefecture, ang Wanhua Immortal Sect ay mayroon ng countermeasures. Tila ang Qinghai Prefecture ay nagagalit sa ilang sects. Ang Great Elder ay kumurap sa pagbanggit ng Wanhua Immortal Sect, nagpapansin na ang Qinghai Prefecture ay dapat na may malaking impluensya. Ipinaliwanag ni Yunling Zi ng dahan-dahan na ang sect na ito ay hindi kilala sa kanila. Ang isang bagong lumitaw na puwersa na may matindi na momentum, baka pa kahit isang revival ng Wanhua Immortal Sect mula 10,000 taon na ang nakalipas. Ang sect master doon ay maaaring isang anak ng Heaven's Way na may napakalaking kayamanan. Inutusan niya sila na huwag kumilos ng padalos-dalos, sundin ang kanyang mga kaayusan, at iwasan ang pagbabanta sa plano ni Sect Master Duang. Ang dalawa mula sa Cloudwave Sect ay nanatiling tahimik at sumang-ayon. Bumalik sa arena, ang mga cultivators na tinatapos ang physical test ay sumalampak sa pagkapagod. Ang ilan ay nakahiga nakaharap pababa, ang iba ay halos nakatayo, hinihingal na sobrang pagod sila. Si Duan Shankan ay tila halos walang hangin. Pinuri siya ni Zhong Hong, at siya, nahuhuli pa rin ang kanyang hininga. Kinilala ang kanyang regular na physical training para sa pagdaan. Inanunsyo ng female referee na tungkol sa ang nakapasa at sinabi sa kanila na magpahinga bago ang moral and ideological writing test. Ang mga cultivators, mas sanay sa labanan kaysa mga classrooms, mukhang kaawa-awa. Ang referee at si Zhong Hong ay nagpapanatili ng isang mahigpit na panunood. Ang isang may peklat na lalaki ay walang ideya tungkol sa basic ethics. Ang isang kalbo na lalaki ay nakakunot sa topic ng social ethics. Siya ang young master ng Juma Mountain Bandits. Sa malapit ay si Chong Shaoli, heir sa Huan Pharmacy at owner ng pinakakilalang black shop sa Dong'an Prefecture. Parehas na naguluhan ng text sa Professional and Family Ethics, si Ju San Hai, ang pinakamayamang nuvori ng Donglan Prefecture ay kinuha ang kanyang ilong sa pamamagitan ng test. Ang kabalintunaan ay makapal, marami dito ang nabuhay sa kabaligtaran ng kung ano ang sinusubukan nila. Mula sa itaas, inanunsyo ni Zhong Hong na sinuman na nakakuha ng score sa ilalim ng dapat na magulat sa mga authorities,
at ang mga may o mas mataas dapat na maghanda para sa talent competition. Ang susunod na round ay isang showcase. Ang isang babae ay gumala sa isang Shadowy Alley. Ang isang malaking lalaki ay kumanta. Ang isang matandang bat ay kailanman nagpasya na itulak ang kanyang mga limits. May bamulong tungkol sa kung nakikipagkumpetensya ba siya sa bamboo float o kumakain habang nasa toilet. Ang isa pang muscular na kabataan ay sumasayaw bare-chested. Pagkatapos ng 3 rounds, idineklara ni Jong-hong na ipinapakita ng lahat ang supposed qualities ng isang cultivator, bagaman malamang na wala siyang ideya kung totoo iyon. Kasalukuyan siyang malapit na magpatuloy, isang boses ang tumawag para sa kanya na maghintay. Si Yun-hai, Yun-ya, at Yun-ching ito mula sa Cloud Wave Sect kasama si Yun-ya sa harap, idineklara na ang competition ay hindi maaaring tawagin na Pinghai Province kung wala sila. Sumimangot si Jong-hong at sumagot na dapat silang dumating ng mas maaga. Ang mga patakaran ay nagbawal sa pagsali halfway, at ang katarungan ay hinihingi ang paggalang para sa mga eliminated contestants. Si Yun-ching, naglalaro, nag-snap na ang Cloud Wave Sect ang gumagawa ng mga patakaran dito, at kung hindi sila pinapayagan sa loob, makikita nila kung sino ang nang-ahas na manatili. Umungal si Yun-ya, ang pulutong ay umuulong sa Cloud Wave Sect's presence. Marami ang nag-back out agad, sumunod ang iba. Gustong makialam ni Shan-kan, ngunit walang ideya kung paano. Si Jong-hong, galit sa kanilang pagkagambala, kaya lang dumura ng isang solong yu. Nag-lock sila ng mga mata, makapal ang tensyon sa hangin hanggang pinilit ni Jong-hong ang sarili na maalala na ang martial world ay pinahahalagahan ng armo niya, sumasang-ayon na papasukin sila, ngunit nagbabala sa kanila na huwag ulitin ito. Ang entry ng Cloud Wave Sect ay ipinagkaloob at inanunsyo ni Jong-hong ang opisyal na pagsisimula ng Final 16 para sa Pinghai Province. Una, si Shan-kan ay pumasok sa ring laban sa isang matangkad, malaking bladed na kalaban. Ipinakilala niya ang sarili ng may pagmamalaki bilang si Zhong Yang-woo, senior outer disciple ng Paiba Killing Sect. Si Shan-kan parehas na sigurado sa sarili idineklara na hindi lang siya isang Donglan Prefecture Free Cultivator ngunit isang third-generation disciple ng Flying Immortal Sect at Head of Alliance sa Thousand Spirit Land Duanxian. Ang ilan sa audience ay nakilala siya bumubulong na ang Pinghai Prefecture ay talagang kumukuha ng sinuman at nagtataka kung paano siya nakapasok. Ang isa pang tumawa na malas siya na nakikipaglaban sa Paiba Killing Sect. Ang isang kalbo na matandang lalaki ay kinuskos ang kanyang balbas ng may hindi mapakali na nagpapansin na ang Paiba Killing Sect ay kilalang kilala para sa mga masamang sakit. Nagbabala na ang pagsali sa competition ay maaaring magdulot ng buhay. Tinawag itong isang kahiyan, kasalukuyan na ginawa ng matandang lalaki ang komento na iyon, dinilaan ni Zhong Yang-woo ang kanyang mga labi ng may gutom ng predator, nanunumpa na babalatan siya ng buhay at pupunitan ng kanyang mga tendons. Nang walang paghinto pagkatapos ng mga salita na iyon, sumugod siya pasulong at hiniwa pababa gamit ang kanyang blade. Nakita ang bilis ng kanyang pag-atake, ang mukha ni Duan Shan-kan ay damaloy ng kulay. Ang mga nanunood sa ibaba ay nagpakawala ng mga size para sa kanya, kumbinsido na tiyak na mapapahamak siya. Ang kalupitan ng kauna-unahang sakit ay nagkaroon ng ilan na nagpapasya na hindi na nila mapapanood pa kahit iyon. Ngunit pagkatapos, kakaiba, tumama ang blade kay Duan Shan-kan nang walang iniiwan na isang marka. Ang pulutong sa labas ay nakanganga, natigilan sa kung paano siya tumayo ng walang sakit, nagtataka kung ano sa mundo ang nangyari lang. Ang isang sharp-eyed onlooker ay sinabi sa kanila na maghintay, itinuturo na suot niya ang isang 7th grade spirit armor. Si Duan Shan-kan mismo ay naguluhan na makita ang walang pinsala, na pagtanto na suot niya. Ang 100-year Guardian Quartz Armor, isang 7th grade spirit armor. Ang kawalan ng paniniwala ni Zhong Yang-woo ay nag-iwan sa kanyang sword hand na nanginginig habang binulalas niya ang isang nagulat na exclamation. Napanatili pa rin ang isang stance, bumulong siya na kung ang isang suntok ay hindi makakapatay, kung gayon susubukan niya ang marami pa. Nag-charge siya at umindayog ulit at ulit. Sumigaw si Shan-kan sa sakit sa mga impacts. Gayunpaman nang tiningnan niya, nakita niya ang walang sugat. Iyon ang ginagawa ng 7th grade spirit armor.
Nagkamangha ang mga spectators, naaalala na hinabi ito mula sa Ghostface sect Spider Silk, matalas at hindi maipasok maliban kung nakaharap sa Pixiao June cultivation. Ang isa pang tumawa na ang body tempering brute mula sa Paiba Killing sect ay sa wakas ay nakilala ang kanyang katapat. Sa stage, ang blade ni Zhong Yangwu ay hindi makapasok sa kanyang depensa. Naisip niya na ang armor ay hindi magtatagal magpakailanman, at sa kanyang mas mahina na cultivation, ang isang depekto ay magpapakita. Kailangan lang niyang mag-aim para sa kanyang leeg. Inayos ang kanyang mga mata doon, nag-charge siya habang idineklara na hindi ito dahil sa kawalan ng galang para sa kagandahan, ngunit hinarangan niya ang kanyang landas at humingi siya ng paumanhin para sa kung ano ang susunod na dumating. Sa pagkakataong ito, kumilos si Shan Kan sa halip na magtiis, gumuhit ng kanyang 7th grade Wind Spirit Sword. Ang pulutong ay umungal sa paningin, tumatawag na iyon ay isang 7th grade Spirit Sword. Kahit si Zhong Yangwu ay natigilan sa paningin ng ganoong sandata. Nagbigay si Duan Shankan ng espada ng isang banayad na sweep, nagpapadala ng isang matindi na sword energy patungo sa kanya. Tumama ito kay Zhong Yangwu, kumatok sa kanya pabalik agad. Isang galaw ang nagtapos nito. Inanunsyo ng referee si Zhong Yangwu na walang malay at doon siya ng Qinghai Prefecture ang nagwagi. Ang mga nagbiro sa kanya ngayon ay tumingin ng may takot, nagtatanong kung saan niya nakuha ang parehong espada at armor. Rumor ay mayroon na mga regalo sila mula sa Qinghai Prefecture. Sa labas, biglang kinilala siya ng isang tao at tumawag para sa atensyon, inaangkin na nakilala niya siya araw na ang nakalipas bilang isang wandering cultivator sa Donglan Prefecture, noon lang sa Soul Division Realm. Ang mga gasps ay sumunod habang ang mga tao ay nagpo-proseso na tumalon siya sa Heavenly Mandate 3rd level sa araw nagsasalita ito sa pagpapala ng Qinghai Prefecture. Samantala, sa Mingshibak Mountain, si Zhong Chen ay nangingisda sa paglilibang. Ang isang prompt ay sumulpat na nagpapakita kay Duan Shankan na nakakuha siya ng 18,000 points, na nagdadala sa total sa 1,421,485. Ngumisi si Zhong Chen sa mabilis na returns mula sa isang bagong disciple. Ang mga notifications ay gamulong, 800 points, 2,100 points, 750 points, 3,800 points, na nagpapataas sa total sa 1,429,935. Ang kanyang mga mata ay umiilaw, pinupuri hindi lang si Shan Kan para sa pagpapalakas sa elite team, ngunit pati na rin ang kasanayan ni Zhong Hong. Bumalik sa arena, nagdiwang si Shan Kan. Inaprubahan ni Zhong Hong ng may tango, ngunit ang kanyang atensyon ay lumipat sa isang kaguluhan kung saan ang isang tao ay humihingi ng bayad para sa isang pagkain. Ang isang sariwang competitor ay tinatamaan at sinusumpa ng ilang cultivators. Pumasok si Zhong Hong, nagbubum para sa kaayusan at humihingi ng isang paliwanag. Ang isang daliri ay itinuro sa lalaki sa akusasyon ng pagtatapon ng match. Ang inakusahan ay nagprotesta mula sa lupa, sinasabi sa kanila na huwag maglabas ng walang katuturan. Ang pulutong ay pinindot na hindi man lang siya sumubok na harangan o umiwas, kumukuha ng mga sakit head-on. Ang jeers ay lumipad tungkol sa kahihiyan ng Heavenly Mandate 5th na nawawalan sa first level, hinihingi ang kanilang mga bets pabalik. Si Yunhai ng Cloudwave sect ang nagwagi ay sumigaw para sa katahimikan at ang bigat ng kanyang pangalan ay ginawa silang sumunod. Nagmadali ang isang tao na linawin. Nagduda lang sila sa natatalo, hindi siya. Inulit ito ng grupo, iniwan si Yunhai na awkward, pagkatapos ay naglalaro sa kanyang kalaban at inaangkin na nananatili ang hinala. Ang lalaki ay nagsikap na ipaliwanag na kumain siya ng labis na si cucumber at may brain fog, nanunumpa sa buhay ng kanyang stepfather na hindi niya itinapon ang match. Pumasok si Yunhai ng malapit, nakakunot, inaangkin na lason iyon, hindi pagkukunwari, at nagbabala sa kanila ulit. Walang sinuman sa Qinghai Prefecture ang pinapayagan na tumaya sa Cloudwave sect na natatalo. Nagtapos iyon sa pagtatalo. Ang labi ni Zhong Hong ay umikot sa arogansya. Ang boses ng sect leader ay tumawag para sa kanya. Ang tono ni Zhong Hong ay umiilaw habang nagtatanong siya para sa mga utos.
Sa kabilang dulo, casual na nagtaka si Jong Chen kung gumamit ba si Shan Kan ng ilang panloloko. Kinumpirma ni Jong Hong nang may sigasig, pinupuri ang pananaw ng sect leader. Pinuri ni Jong Chen ang kanyang kontribusyon at iminungkahi ang pagpapahiram sa kanya ng Qinglu Breaking Holy Sword dito espada tinitiyak na magkakaroon siya ng ganap na suporta. Si Jong Hong ay inilipat sa luha sa kabutihang loob. Nangako siya na hindi mabibigo. Nagtatapos ang call, ang kanyang mga mata ay tumigas patungo sa mga troublemakers ng Cloudwave Sect nagpaplano na ngayon ang kanilang payback. Ipinatawag niya si Duan Shankan na sumagot agad ng may ngiti. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanyang quarters pagkatapos ng match bukas bilang ang Grandmaster ay gustong magturo sa kanya ng ilang techniques. Ang kanyang ekspresyon ay nag-iwan ng walang pagdududa na mayroon siyang plano. Kumurap si Duan Shankan sa bilis nito. Ang kanyang isip ay umikot ng hindi mapakali, nagpapas siya na ang Qinghai Prefecture ay may parehong hindi sinasalita na mga patakaran tulad ng kahit saan. Ang mga resources ay dumating sa mga expectations. Nagbitiw siya sa ideya, nagpapas siya na ang pagbibigay ng sarili kay Jong Hong ay hindi ang pinakamasamang kapalaran. At sa kabilang dulo, naisip ni Jong Chen na si Jong Hong ay nagpapatunay na maaasahan. Si Lu Yuan ay nagmadali pagkatapos ay naalarma na may balita na bumalik si Elder Lan Yi mula sa Tuangho region. Nagpaliwanag si Jong Chen at inutusan siyang dalhin sa loob. Nagulat si Lan Yi na ang mga galaw ng Wanhua Immortal Sect ay eksakto tulad ng hula. May tiwala, idineklara ni Jong Chen na ang dalawang Tuangho region slots ay dapat na pag-aari nila at ang pagkatalo sa kanila ay mag-secure sa pick. Tumatawa sa kanyang sariling kinang. Huli sa gabi, ang isang figure ay nanatili sa labas ng pintuan ni Jong Hong. Nakita ang anino, tinawag ni Jong Hong. Ang isang malambot, mahinhin na boses ay kinilala ang sarili bilang si Shan Kan. Sinabi niya sa kanya na pumasok. Nang itinulak niya ang pintuan na bukas, agad na nakakuha si Jong Hong ng nosebleed. Siya ay nakasuot sa isang provocative outfit, ginagawa ang kanyang kagandahan kahit mas kapansin-pansin. Ang kanyang mga pisngi ay namula habang mahinhin siyang nagtatanong kung ano ang nilayo niyang gawin.